Tigilan niyo na nga pagmamaliit sa boyfriend ko. Bakit? Ano at sino bang ipinagmamalaki niyo? Oo, mekaniko lang ang boyfriend ko. Pero kahit na ganun, kahit na marumi siyang tingnan sa pangangatawan dahil sa pagkukumpuni niya ng mga sasakyan, kahit na sabihin niyo hindi siya nababagay sa akin, at kahit araw-araw niyo pa akong tawanan na tuksohin na mekaniko lang ang boyfriend ko, kumpara sa inyo ng mga professional nga ang boyfriend ninyo, kahit na ganun, tanggap na tanggap ko pa rin at pinagmamalaki ko siya at ang trabaho niya. Kaya kung wala kayong magawa sa buhay niyo, tantanan niyo ng boyfriend ko. Hindi na nakapagtimpi si Bella. Okay, may nanalo na tayo ng pinakamahal at pinakamahirap hanapin na klase ng diamante sa buong mundo, ang Red Diamond. At nabili ito ngayon sa halagang $100 million. At ang nanalo ng Red Diamond na ito ay walang iba kundi si Mr. Leo Alcala. And oops, with special request. Dahil ang Red Diamond na ito ay ibibigay niya sa kanyang pinakamamahal na nobya na si Miss Bella Manalo. Miss Bella Manalo, please come up on stage. The Red Diamond is all yours. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hi, Granny! Good morning! Bumili ako ulit ng mga fresh flowers for you. Masaya at pasiglang pumasok si Bella sa silid ng kanyang Granny Dolly sa pribadong ospital na kinaroroonan nito. May sakit nga sa puso ang matanda at kinailangan nito na doon sa ospital manatili para halos 6 na buwan niyang gamutan. Sila na lamang din ni Bella magkasama sa buhay simula nang mamatay ang mga magulang ng dalaga. Lumala din ang sakit ni Granny Dolly simula nang dayain nito ang pag-inom ng kanyang maintenance. Ang inaalala kasi ay si Bella na baka ay napapagod na sa kakatrabaho para lamang may pambili siya ng gamot at naawa siya sa kanyang apo sa kakaalaga sa kanya. Isang part-time model nga itong si Bella at mahahalata ito sa angkin nitong ganda at haba ng binti. Ito talaga ang pangarap niya, ang maging isang sikat na modelo. Kayang-kaya naman niyang matupad yun. Kaso ay hindi rin nawawala sa mga katrabaho niya sa pagmomodelo na may mainggit sa kanya at siraan siya. Mabait na apo itong si Bella at no boyfriend since birth. Ayaw pa niya kasi magnobyo, lalo pa ngayon na ayaw niyang mahahati pa ang kanyang oras na ibinibigay niya sa kanyang Granny Dolly. Apo, hindi mo naman kailangang araw-arawin ang pagdalaw sa akin dito sa ospital. Alam ko namang may trabaho ka at maraming ginagawa para lamang mabayaran ang pang-araw-araw na gastusin ko dito sa ospital. Ayos lang naman ako dito dahil magagaling naman ang mag-aalaga at ang mga nurses ko dito. Wika ni Granny Dolly sa kanyang apo na si Bella. Halos araw-araw sa tuwing dadalaw doon si Bella ay ganito na lamang laging ibinubungad niya kay Bella dahil nga naaawa at nahihiya na siya sa kanyang apo. Naiisip niya na baka nawawalan ng social at personal life ito dahil sa kakaintindi sa kanya. Ngunit kahit na paulit-ulit din niyang sabihin iyon kay Bella, ay paulit-ulit din siyang babaliwalain nito. Dahil unang-una ay gusto naman ni Bella ang kanyang ginagawa. At saka kaya nga siya nagsisikap ay para sa kanyang lola. Kaya walang sino man ang pwedeng magpatigil sa kanya. At saka ngayon na nga lang din siya makakabawi sa kanyang lola dahil simula ng bata siya ay si Granny Dolly na ang nag-aruga sa kanya. Kaya normal lang sa isang apo ang tumanaw ng utang na loob sa kanyang lola na nagpapakahirap din na palakihin, alagaan at itaguyod siyang mag-isa. Nang mahawi na ni Bella ang puting kortina sa malaking bintana upang pumasok ang liwanag at mapalitan na ang mga tuyong bulaklak na sariwang mga bulaklak na dala niya sa may flower vase, ay nilapitan na rin niya ang kanyang Granny Dolly at doon na umupo sa tabi nito sa kama. Granny, sa tingin niyo po ba ay makakampante ako kung hindi ko kayo makikita sa araw-araw? At saka okay lang naman din po ako. Hindi naman ako napapagod. Oo, minsan, pero syempre kayo pa rin ang pahinga ko. Malambing niyang sabi kay Granny Dolly.
Asus, ng bola ka pa. Baka naman sa kababantay mo sa akin ay hindi ka na makapag-boyfriend o makapag-asawa niyan. Bella, matanda na ako. Ang abalahin mo lang ay ang sarili mo. Aba, paano na kapag nawala na ako? Wala na naman tayong ibang kamag-anak dito. May iwan ka mag-isa. Wala na magbabantay sa'yo. Kaya Bella, mas matutuwa pa ako sa'yo kung sa sunod na pagpunta mo rito, may ipapakilala ka sa aking lalaki na nobyo mo. Para bago man lang ako Granny, ano ba naman yung mga sinasabi niyo? Hindi naman kayo mamamatay eh. Kaya nga ginagawa akong lahat para magpagamot kayo, 'di ba? Kaya wag nga kayo mag-isip ng ganyan. At saka yung mga lalaki, makakapaghintay naman yan eh. Bigla namang sumimangot ang mukha ni Bella dahil syempre, nasasaktan din naman siya sa tuwing sasabihin ito ng kanyang Granny Dolly. Hindi man niya ipahalata kasi ayaw niya makita siyang malungkot na matanda, pero sa loob-loob niya ay nasasaktan siya sa mga salitang yun dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya makakaya kapag nawala ang kanyang lola. Ito na lamang nag-iisa niyang pamilya kaya gagawin niya talaga lahat para madugtungan ang buhay ng matanda. Si Granny Dolly din ang lakas niya at sabihan ng mga hinaing kaya naman talagang labis siyang malulungkot kung sakaling mangyayari ang laging sinasabi ni Granny Dolly sa kanya. Sa kabilang banda, katuwang noon ang lagi ring pagbanggit nito na mag-boyfriend o mag-asawa na raw si Bella. Para raw magiging kapalit niya kung sakaling mawala na nga siya ay may maiiwan pa rin kasama ang kanyang apo na si Bella pero mariin naman yung hindi sinasang-ayunan ni Bella. Wala pa rin naman talaga sa isip niya ang mag-boyfriend dahil ang tanging goal niya lang naman ngayon ay ang yumaman nang sa ganun ay masuportahan niya ang mga medical needs ng kanyang lola. Kailan? Kapag patay na ako. Apo, kailangan nating maging praktikal ang pag-iisip ngayon. Tanggapin na natin na doon din ako hahantong. Hindi man sa ngayon, pero darating din ang pagkakataon na yun. Kaya sana, ang gusto ko ay makita ka na may sariling pamilya. Kung maaari nga gusto ko rin makita magiging apo ko sa'yo. Ang akala ni Bella ay nagbibiro pa ang matanda. Pero seryoso na talaga si Granny Dolly sa bagay na yon. Huminga naman ng malalim si Bella. Tinitigan niya ang kanyang lola at saka nginitian. Nararamdaman niyang natiteary-eye na siya pero pinipigilan niya dahil ayaw niya mag-alala pa sa kanyang lola. Kaya nga iniiwasan niya ang ganong topic dahil sentimental talaga siyang tao at emosyonal. Gani, masyado kang overthinker at advance mag-isip. Baka lalo lang kayo mapano niyan. Sabi na lang ni Bella sa kanyang lola. Sandali namang hinawakan ni Granny Dolly ang mga kamay ni Bella. Bella, apo, makinig ka. Seryoso ako. Gusto ko, bago ako mawala, may tao ka na rin makakasama sa habang buhay. Nakapalit ko. Seryoso ako ha, hindi ako nagbibiro. Seryoso niya sabi. At sa pagkakataong yon ay damang-dama na nga ni Bella ang kagustuhan ng kanyang lola na makahanap na siya ng kasintahan. Matapos ang usapan na yon, hanggang sa trabaho ay dala-dala pa rin ni Bella ang katagang binitawan ng kanyang Granny Dolly. Iyon pa naman ang greatest fear niya, ang maiwan siyang mag-isa. Natatakot siya na mawala ng kasama dahil buong buhay niya ay kasama lamang niya ang kanyang lola sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Kay Granny Dolly lamang umikot ang kanyang mundo at ito lamang talaga ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Huy, Bella, narinig mo ba ang sinabi ko? Kung hindi pa siya tinapik ng katrabahong si Mariel ay hindi pa babalik ang kanyang wisyo. Napabalikwas naman si Bella sabay tingin kay Mariel. Ha? Ano ulit yon? Tanong niya. Kanina pa nga imik ng imik itong si Mariel pero dahil nga lutang ngayon ng utak ni Bella, ay walang rumihistro ni isang salita sa kanyang utak at wala siyang naunawaan dito ni isa. Ay nako, sabi ko na nga ba't hindi ka nakikinig eh. Ang sabi ko, darating daw bukas yung ilang mga sikat na fashion designer from Paris para mapanood ang event natin. Nakahalukip-kip ang mga braso ni Mariel habang sinasabi yon. Tumango naman si Bella. Oo, narinig ko na nga yan sa pinag-uusapan ni Natalie kanina. Pagsang-ayon naman ni Bella.
At kahit nga nakikipag-usap na siya kay Mariel, ay talagang lutang pa rin siya at ang isip niya ay nasa mga sinabi pa rin ng kanyang lola. Napakunot naman ang noo ni Mariel at pinuna na rin ang pagiging lutang na iyon ni Bella. Teka nga, bakit ba kanina ka pang tulala dyan? May problema ka ba? Nagtatakang tanong ni Mariel. Ha? Wala. Wala naman, may iniisip lang ako. Utal na sabi ni Bella. Sabay iling. Sa kabilang banda, ay tumingin na rin sa kanyang relo si Mariel at nagpasyahan na magpaalam kay Bella. Tapos na rin naman ang photoshoot nila, kaya maaga sila makakauwi ngayon. Okay, sige, mauna na muna ako sa'yo ha. May date pa kami ni Tom. Sabi niya kay Bella at tumugon naman kaagad ang dalaga. Okay, sige, ingat. Sagot niya. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Bella sa may bench na nasa harap ng building na pinagtatrabahuhan niya at napagpasyahan na muna niyang maupo. Napaka-imposible naman ang gusto mangyari ni Granny Dolly. Sana naman ako maghahanap agad-agad ng gagawin kong boyfriend. Teka nga, makapag-scroll nga muna sa phone ko, baka sakaling may makita ako na pasok sa standards ko. Anas ni Bella sa kanyang sarili. Kahit nga ayaw ay napilitan na rin siya maghanap ng isang dating app. Urong-sulong pa nga siya kung magda-download ba siya ng application na yon dahil talagang parang ayaw niyang gawin. Ngunit bandang huli na i-download niya rin iyon at doon ay sinimula ng mag-scroll. At parang ang diring-diri pang itsura ni Bella nang tinignan ng litrato ng mga lalaki sa kanilang mga profile picture. Ang iba kasi ay halos mga naka-brief lang at talagang bakat na bakat ang mga pwedeng mabakat. Kaya naman napapadaan lang siya sa mga ganong litrato ay mabilis siya kaagad iyong ini-scroll. Marami na siyang lalaki nakita doon pero wala pa siyang natitipuhan at muntik nang sumuko. Hanggang sa bigla na lang siyang natigilan at naningkit ang mga mata niya nang pumirmi ang kanyang mga mata sa lalaking nagngangalang Leo. Leo the Handsome? Wow sa account name pa lang niya parang ipaka-entitled niya na. Pero in fairness, gwapo siya. I-add ko kaya? Para naman napaka-desperado ko nito. Si Granny Dolly kasi. Ang dami-daming pwedeng maging cravings. Boyfriend ko pa talaga? Ay, paano kaya to? Di bale, add ko na nga lang siya. Kung i-accept niya ako, di better. Tapos actor pala siya, no? Malay natin, matulungan niya pa akong sumikat. Kahit nga himutok na himutok si Bella, ay napilitan na rin siyang i-add ang lalaking yon. Kabado pa nga siya, sabay off ng kanyang cellphone. Samantala, sa mansyon naman ng mga Alcala, ay naroon si Leo kasama ng kanyang bodyguard na si Kuya Dante, habang minamasdan ng 5 babae na nasa may sala. Nasa second floor naman sila at doon ay kitang-kita ang mga babaeng yon. Hi Leo! Malakas sasabi pa nitong isang babae na may pagkaway pa. Ngumisi naman si Leo tsaka binati na rin ng babae. Hi! Utal niyang tugon. Rinig na rinig din niya ang usapan ng mga babaeng yun na sa pakiwari niya ay sinasadya namang iparinig sa kanya iyon ng mga ito. Grabe, ang gwapo talaga niya. Exactly! Sana ako mapili niyo mapangasawa, no? Kilig na sabi ng mga babae. Si Leo Alcala ang nag-iisang anak ng mga Alcala at ang natitirang tagapagmana ng Alcala Group of Companies. Palibhasa nga ay nag-iisa, talagang spoiled brat itong si Leo. Pero may pusong mamanda naman ito pagdating sa ibang tao, lalo na sa mga mahihirap. At dahil nga ayaw pa rin itong magpakasal, ay ang kanyang mommy Emerald na ang nagdesisyon na kumuha na ng pinakamayayamang babae sa bansa para pamilian niya. Sa kabilang banda ay wala naman siyang kamalay-malay sa pakanang ito ng kanyang ina. Kaya naman napatanong siya kay Kuya Dante niya na mahigit 10 taon niya ng personal bodyguard. Siya nga pala, Kuya Dante. May nagkaroon na ba ng interes sa akin sa dating app na pinagawa ko sa'yo? Tanong niya kay Kuya Dante. Nang nakaraan nga ay nahuli niya si Kuya Dante na nagpa-browse sa isang dating app upang makahanap ng nobya. Nakisali din doon si Leo at napagtripan ding magpagawa kay Kuya Dante ng account, kumbaga katuwaan lang kung may pipili din sa kanya. Senyorito, hindi ko po nabibisita yung account ninyo . Pero parang kaninang umaga ay may lumabas na notification na nag-friend request sa'yo. Tugon naman ni Kuya Dante.
Ngunit sa halip na usisain pa iyon ay tumango na lamang siya dahil ang atensyon niya ay nasa mga babaeng nasa ibaba na para bang siya ang hinihintay. Anyway, Kuya Dante, anong meron? Bakit ba may mga babae dyan sa baba? Nagtataka niyang tanong kay Kuya Dante habang nakatingin pa rin sa mga babaeng yon. Pinadala sila ng mommy mo para papiliin ka daw kung sino mapapangasawa mo, senyorito. Magalang na tugon naman ni Kuya Dante. Napabulalas naman si Leo at napatingin kay Kuya Dante. Ano? Malakas niyang tanong. Senyorito Leo, hihinaan po natin ang boses natin. Utal na sabi ni Kuya Dante. So, sorry, okay, pero nababalo na ba si mommy? Bakit kailangan ko mamili? They're all freak. Alas niya, at sa pagkakataong to ay sa mababang tono na. Hindi na rin maaasahan pa ni Leo ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo dahil ang utak nito ay nasa pagiging buhay binata at pasarap pa sa buhay. Kaya naman, mauuwi siya sa isang desisyon. Kuya Dante, itakas mo ko. Aalis ako. Buong loob na pagpapatuloy ng binata na ikinagulat naman ni Kuya Dante. Po? Pero malilintikan po ako sa mami niyo kapag ginawa ko yun. Nag-aalala namang sabi ni Kuya Dante kay Leo. Pero sa itsura nga nitong si Leo ay desidido na ito na makatakas. Alam kasi ng Donya na aalma rito si Leo sa desisyon niya, kaya naman inutusan niya ng kanyang mga bodyguard sa pagliligiran ng buong bahay para wala nang takas pa si Leo. Trust me, hindi ka madadamay. Paninigurado niya kay Kuya Dante. Pero nagdadalawang isip pa nga si Kuya Dante dahil kapag ginawa nila iyon, anumang oras ay maaari silang mahuli na posible nilang ikapahamak. Hindi na nga inaalala ni Mang Dante ang sarili niya dahil okay lang naman siyang mapahamak, wag lang si Leo dahil parang anak na rin ang turing niya sa binata. Kuya Dante, if you really care for me, hindi mo hahayaan na nakawin nila yung real happiness ko. At saka don't worry, sagot kita. 10 taong ka na sa akin. Kailan ba naman kita pinabayaan? Sabi naman sa kanya ni Leo. Wala na rin niyang magagawa pa si Mang Dante dahil maging siya naman ay tutol din sa desisyong iyon ng Donya. Kita niya kay Leo na ayaw pa talaga nitong matali, lalo pat hindi naman niya gusto ang mga babaeng yon na halos magkakamukha na nga dahil puro retoke ang mukha, makapalang labi, mahahabang pilik mata at nagsisitangusan ng mga ilong na halatang kakaretoke lamang at mga ganoong bagay ang ayaw ni Leo. Dahil ang gusto niya ay yung simple lamang at natural ang ganda kahit na hindi mayaman. Ay, sige na nga. Ako nang bahala magpalusot sa mami mo. Kinonsensya mo pa talaga ako eh. Teka, saan niyo ba balak pumunta? Tanong naman ni Mang Dante. Wala pa akong plano. Pero kahit saan, basta malayo sa anino ni mommy. Don't worry, I will not lose contact with you. Basta, ilabas mo lang ako sa bahay na to. Paninigurado namang sagot ni Leo kaya naman umiling na lang si Mang Dante tsaka niyayang umalis si Leo. Hay, ikaw talagang bata ka. Sige, halika na. Doon tayo sa likod. Sabi niya, tumugo naman kaagad si Leo. Thanks Kuya Dante. At doon ay nagmadali na silang tumakas bago pa dumating ang Donya. Sa likod na nga silang nagtungo dahil iilan lang nakabantay doon. Thank you Kuya Dante. Makakabawi din ako sa'yo. Mahinang samit ni Leo nang sa wakas ay makalabas na siya ng mansyon. Sige na, umalis ka na at baka makita pa tayo ng mga bodyguards ng mami mo. Sagot naman ni Mang Dante at tuluyan na rin umalis si Leo. Sige kuya. Huli niyang sabi. Mag-iingat ka. Sagot naman ni Mang Dante. Matagumpay nga na nakatakas si Leo sa mahigpit na mga bantay ng kanyang mommy na si Donya Emerald. Ngayon, hindi man niya alam kung saan siya pupunta ay ayos lang din dahil ang mahalaga ay makakalanghap na rin siya ng sariwang hangin malayo sa anino ng kanyang ina. Hay, mabuti na lang at nakatakas na rin ako kay mommy. Ano ako, tanga? Papakasal sa mga babaeng makakapalang labing yon? Never! Bulalas siya sa kanyang sarili habang naglalakad-lakad sa may parke.
Sigurado rin siyang ipapaklose ng kanyang ina ang kanyang mga accounts, kaya naman naabutan niya kaagad kanina si Mang Dante ng ilang libong panggastos, pambili ng pagkain at mga kailangan ng kanyang alagang si Leo. Samantala si Bella naman ay akma na tumayo at nagdesisyon na lamang na umalis dahil para sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng oras ang paghahanap ng lalaki sa dating app na iyon. Ay, makaalis na nga. Ayoko na maghintay pa ng lalaki na ibibigay ng langit para maging nobyo ko. Napaka-imposible naman yun. Sabi niya sa kanyang sarili, tsaka tumayo na at isinukpit na sa kanyang balikat ang kanyang tote bag. Nakakailang hakbang pangalang si Bella palayo, ay kusa na siyang natigilan ng mapatitig sa lalaking nasa kanyang harapan na halos makabungguan niya na. Ikaw? Gulat na tanong ni Bella sa lalaki na para bang nakikilala niya ito. Napatingin naman ng lalaki na si Leo pala sa kanyang kaliwa at kanan maging sa kanyang likuran upang siguraduhin na siya nga ang tinutukoy ni Bella. Ako? Ako bang kausap mo? Utal niyang sabi. May iba pa bang tao dito? Pagsusungit niya. Teka. Di ba ikaw yung nasa dating app? Yung, sino nga yun? Yung si Leo the Handsome? Dugtong ni Bella. Bigla na nga naalala ang mukha ng lalaki nakita niya sa dating app kanina at nang ipagkumpara niya ang lalaking yon at ang lalaking ito nasa kanyang harapan, sa kanyang isip ay doon nga tuluyan na pagtanto na iisa nga sila, na ang lalaking nakita niya sa dating app ay nasa harapan niya na ngayon. Parang ang gusto niya na magpasalamat sa Diyos dahil kay bilis itong tinupad ang kanyang mga hiling at ipinagdarasal. Kabilang banda ay tila na bigla naman si Leo dahil gumagamit din pala si Bella ng dating app na yon. Ha? Gumagamit ka rin ng dating app na yon? Utal niyang tanong sa dalaga. Napaiwas naman ang tingin si Bella at daman niya na medyo uminit ang kanyang mga pisngi at marahil ay dahil iyon sa hiya. Excuse me, kanina lang to, no? Anong tingin mo sa akin? Desperada na makahanap ng boyfriend? Anyway, tama-tama. Ikaw na siguro ang solusyon sa problema ko. May pupuntahan ka ba? Segue naman ni Bella. Wala naman. Bakit ba kasi? At paano naman naging solusyon ako sa problema mo? At ano naman bang pakialam ko sa problema mo? Supladong tanong naman ni Leo kay Bella. Leo the Handsome. Leo na lang. Mabilis na dugtong naman ni Leo dahil ngayon ay na-realize niya na nakakahiya pala ang ganoong pangalan kapag babayang bumabangkit nun. At isa pa ay ideya ni Mang Dante ang pangalan na yon sa profile ni Leo. Kaya napaisip siya na parang naisahan siya ni Bella. Sa makatwid para mas maging malinaw at maliwanag kay Leo ang lahat, ay niyaya na siya ni Bella doon sa may bench upang doon sila mag-usap at maipaliwanag niya sa lalaki ang lahat. Okay Leo, kasi ganito yon. Nakikiusap sana ako sa'yo. Kahit 1 month lang. Alika, doon tayo sa may bench. Iyaya ni Bella. Wala na rin nagawa si Leo dahil hila-hila na ni Bella ang kanyang isang kamay patungo doon sa bench at doon ipinaliwanag ang lahat. Pagkaupo nila ay kagad namang humarap si Bella kay Leo. So, eto na nga. Kasi may lola ako. May sakit siya sa puso. Kami na lang kasing dalawang magkasama sa buhay. At syempre, bilang lola, nag-aalala siya kung ano man ang mangyari sa kanya. Naaawa daw siya kung maiiwan lang ako mag-isa. Kaya ang huling-hiling niya sa akin, baka raw ay may maipakilala na ako sa kanyang boyfriend ko. Kwento ni Bella. Napangisi naman si Leo at isinandal na lamang ang kanyang likod sa may sandalan. Oh, anong problema doon? Eh di ipakilala mo ang boyfriend mo. Anas siya kay Bella na nag-iwan pa ng mayabang na tingin. Napataas naman ang isang kilay ni Bella. Ayaw niya ng aura ni Leo, pero no choice siya kung hindi ang amuhin at suyuin ng lalaki dahil si Leo lang ang pasok sa standards niya. Common sense nga. Kung may boyfriend ba ako, aabalahin pa kita. Syempre hindi, di ba? Masungit na sagot naman ni Bella. Fine, gets, pero teka, at your age, wala kang boyfriend. Okay na sana kay Leo nang muli siyang mapatanong sa dalaga. Oh, bakit? May problema? Taas kilay na tanong naman ni Bella sabay humalukip-kip ng mga kamay. Wala naman, I'm just asking though. Wika naman ni Leo.
Nagbuntong hininga na nga lang si Bella tsaka muling kinulit si Leo. Wala na kasi siyang panahon para makipaglaro dahil bawat segundo para sa kanya ay mahalaga. O ano? G ka ba? Sumagot ka na kaagad kasi tumatakbo yung oras. Tanong niya kay Leo. Ano bang gagawin ko? Magpapanggap lang naman na boyfriend mo, ganon. Balik na tanong naman ni Leo at gusto muna rin kasi niya siguruhin ang mga kondisyones o responsibilidad na dapat niyang gawin para kung magpapanggap man sila ay hindi mabuking. Yes, yun lang. Simple and easy. Paninigurado ang sagot naman ni Bella. Pero tila hindi pa rin kumpinsido si Leo. Bukod doon, ano pang mapapala ko? Tanong niya. Umiling-iling naman si Bella, sabay irap ng mga mata. Hoy, Leo the handsome. Wala pang lalaking dumadaan sa akin, ano? Ikaw pa lang kung tutuusin at iilan lang kami natitirang limited edition ng mga NBSB sa mundong to, no? At isa pa magpapanggap ka lang naman na boyfriend ng future highest paid model in the universe. Kaya wag kang choosy. Pagmamayabang pa ni Bella. May punto rin naman ito dahil kailanman ay hindi pa naman talaga ito nagkaka-boyfriend. Sa kabilang banday ng rumihistro naman sa isip ni Leo ay ang nabanggit ng babae na isa siyang modelo. So, modelo ka pala? Tanong ni Leo. Hindi naman kasi mahahalata sa postura ni Bella dahil kapag nasa labas siya at wala sa trabaho ay simpleng manamit lamang talaga ang suot-suot niya. Yes, at soon, makikilala na rin ako sa buong Paris. Buong kumpiyansa ang sagot naman ni Bella. Wow, nice. Tatawa-tawa namang wika ni Leo. Kaya wag ka na mag-inerte dyan, ano? Tara na, at ang maipakilala na kita sa granny Dolly ko. Tatayo na sana si Bella nang muli siyang pinigilan ni Leo. Teka nga lang. Ikaw na nga itong humihingi ng pabor, ikaw pa itong matapang. Hindi ba pwedeng makiusap ka ng maayos? Tanong ni Leo sabay irap kay Bella. Arte naman ito. Wika ng dalaga. Ano yon? Taas kilay na tanong naman ni Leo. Wala. Sabi ko, please po, be my fake boyfriend. Sa loob-loob nga ni Leo ay tuwang-tuwa siya sa kalokohang kanyang ginagawa kay Bella. Gusto lang naman talaga niyang pagtripan ng dalaga kaya marami pa itong pasakalye. Dahil wala naman akong gagawin at mukhang exciting yung naiisip mo. Okay, pumapayag na ako. Sagot niya at doon ay tumayo na rin siya upang magtungo na sa ospital na kinaroroonan ng kanyang Granny Dolly. Nang warating na nila ang room ni Granny Dolly bago sila tuluyang pumasok doon, ay briefing muna ni Bella si Leo para alam nito ang kanyang mga gagawin at sasabihin. Hoy, umayos ka. Kunwari matagal ka nang nandiligaw sa akin. Tapos kanina lang kita sinagot. Kapag tinanong ka ni Granny Dolly, sabihin mo na mahal mo ako at akong gusto mo mapangasawa. Okay? Mahina at may diing sabi ni Bella kay Leo. Sasabihin ko yon? Tanong naman niya. Oo, no choice ka. Halika na sa loob. Sagot naman ni Bella at saka binuksan niya na ang pinto at sabay na silang pumasok sa loob ng magka-holding hands. Doon na natatan nga nila si Granny Dolly na pahiga na sana dahil katatapos lang din ang injection niya. Granny Dolly, nandito na po ako ulit. Masaya sabi ni Bella kay Granny Dolly. Nakasunod lang naman si Leo kay Bella at inoobserbahan ang bawat galaw nito. Napatingin din siya kay Granny Dolly na kasalukuyan namang nakatingin din sa kanya. Apo, Bella? Sabi ni Granny Dolly na ang boses ay tila naguhugot pa ulit ng lakas. Opo, Granny, kamusta pong araw ninyo? Naturukan na ba ulit kayo? Mahinahong tanong naman ni Bella sa kanyang lola at saka nilapitan nito at hinimas-himas ang buhok ng matanda. Oo, apo. Sa katunayan ay kababalik ko lamang dito. Nakangiting sagot naman ng matanda. Maya-maya pa ay napatingin na rin siya kay Leo. Sino siya, apo? Siya na ba ang... Utal na tanong ng matanda habang nakatitig pa rin kay Leo. Si Leo naman ay tahimik lamang at naghihintay ng signal ni Bella kung kailan siya pwedeng umimik. Ilang sandali pa ay pasimple nang siniko ni Bella ang braso ni Leo. Hello po,
kamusta po kayo? Ako nga po pala si Leo at ako po ang nobyo nitong si Bella. Utal at magalang niyang sagot. Namilog naman ang mga mata ni Granny Dolly. Tila nga wala nang mapagsidla ng saya niya nang nararamdaman niya ngayon nang marinig niya mga katagang yun na sa wakas ay may ipinakilala na rin na nobyo sa kanyang apo na si Bella. Tama bang narinig ko, Bella? May nobyo ka na? Gulat na tanong ni Granny Dolly. Kahit nga na iniinda pa rin niya ang sakit ng turo kanina, ay hindi pa rin niya maitago ang kasabikan para sa kanyang apo. Opo, Granny. Actually, ilang buwan na ho siyang naniligaw sa akin. At dahil nakita ko naman sa kanya na seryoso naman siya, sinugot ko na rin. Hindi ko nga siya maikwento sa inyo nung nakaraan dahil hindi pa ako sigurado sa kanya. Pagsisinungaling pa ni Bella na nakangiti, sabay tingin kay Leo at kinindatan pa ang lalaki. Ikinatuwa naman niya ni Granny Dolly na halos magpalakpak ko na sa saya. Abay, magandang balita yan, apo. Labis ako natutuwa na malaman na may nobyo ka na rin sa wakas. Teka muna, iho. Tagasan ka ba? At ano ba ang trabaho mo? Sambit ang matanda at saka muling tinanong ang lalaki. Taga-tagig po ako at saka isa po akong mekaniko. Dahil wala siyang maisip na maaari niya maging trabaho, ay pagiging isang mekaniko na lamang ang kanyang sinabi. Halata naman sa mukha ni Granny Dolly ang pagkagulat, ngunit magpaganon pa man ay wala namang problema sa kanyang trabahong yon dahil ang mahalaga ay galing sa marangalang kanyang kinikitang pera. Mekaniko? At least marangal ano? At ang mahalaga ay nagmamahalan kayo nitong apo ko. At lagi ninyong pipiliin na maging mabuting tao dahil yan ang tatatak sa isip ng iba. Lalong-lalo na ang magagandang nagawa ninyo sa inyong kapwa. Sagot naman ni Granny Dolly. Oo nga po, yun po ang mahalaga. Nakangiting pagsang-ayon naman ni Leo. At hindi niya nga maiwasan na maikumpara sa kanyang isip ang ganoong senaryo. Kung sa mami kaya niya nangyari yon na may ipakilala siyang babae na ganun lang din ang level ng trabaho. Ganon din kaya magiging reaksyon at pagtanggap ng kanyang ina? Siyempre, kahit naman hindi niya itanong ay alam niya ng magiging sagot nito. At iyon ay hindi. Dahil para sa kanyang mommy, ang mayayaman ay para lang sa mayayaman at ang mahihirap ay para lang din sa mahihirap. Ilang sandali pa dahil pansin na rin naman nila na medyo hindi na komportable si Granny Dolly, epekto na rin ng gamot na itinurok sa kanya, ay minabuti na muna niyang magpaalam kina Bella at Leo upang magpahinga na muna. O siya, pwede bang bukas na tayo magkwentuhan? At yung itinurok sa akin ay para bang may pampatulog. Inantok na kaagad ako eh. Bella, apo, kumain ka na dyan ha, may pagkain dyan. Pakainin mo na rin muna tong si Leo at ako'y matutulog muna ha. Babalik ka dito Leo bukas at marami tayong pagkukwentuhan. Sabi naman ni Granny Dolly at tumugo naman kaagad si Leo. Sige po, magpahinga lang po muna kayo para makabawi po kayo ng lakas, sabi niya. Tinulungan naman ni Bella na makahiga ang matanda. Dito lang ako, Granny, sabi niya sa kanyang lola. Sige apo. Mahinang tugon naman ni Granny Dolly. Pagkapikit ng mga mata ng matanda, ay mabilis na kaagad ito nakagawa ng tulog. Nagpasya na rin muna si Leo na huwag munang umalis at naupo muna sa may couch malapit sa may bintana. Ano nga pala sakit ng lola mo? Kalmado niyang tanong kay Bella. May sakit siya sa puso at medyo malala na. Ayoko lang sabihin sa kanya dahil baka mas mapadali lang buhay niya kapag sinabi ko pa dahil sigurado kong iisipin niya yun ang iisipin. Mahinang sagot naman ni Bella. Sinigurado nga muna niyang tulog na ang kanyang lola dahil baka marinig nito ang kanilang usapan. Wala na raw bang ibang lunas? Tanong naman ni Leo. Wala na raw eh. Itong mga procedure na lang talaga ang sumasalba ng buhay niya. Kaya ginagawa ko lahat para matugunan ang mga gastusin sa medical needs niya. Ayoko siyang mawala. Kaya pili kong pinagdudugtungan ng buhay niya. Pagdating talaga sa ganoong usapan ay nagiging sentimental si Bella. Ganon niya kamahal ang lola niya na halos tumayo niya ng magulang simula nang maulila siya. Hindi ba siya nahihirapan? Yung mga procedures at mga injections, hindi ba para mas nakakapagod sa katawan yon? Muling usisa ni Leo. Napabuntong hininga naman si Bella. Alam ko namang nahihirapan din siya.
Pero ayoko siyang i-give up eh. Hindi pa ako handa. Ayoko. Hindi ko nga kayang isipin yon. Gusto ko andito lang siya. Mangiyak-ngiyak na sagot pa ni Bella. Parang close na talaga kayo ng lola mo, no? Simula na maulila ako, si Granny Dolly na nag-alaga sa akin. May iniinda na pala siyang sakit sa puso pero hindi man yan lang niya sinabi sa akin kaya ayun, lumala. Awang-awa nga ako sa kanya eh. Pero ayoko siyang mawala. Kwento pa ni Bella. Simula nga na pag-uusap na yon ay marami na kaagad na na-realize si Leo. Na napakalaki talaga ng kaibahan ng buhay na kinagisan niya kumpara sa buhay na kinalakihan ni Bella. Sa kanila, maglatag ka lang ng pera, pwede ka nang bumili ng bahay. Ngunit kina Bella, pera ang hinahanap para lang magsalba ng buhay. Minsan naiisip pa nga ni Leo na napaka-unfair ng buhay. Ngunit kapag naiisip naman niya yung bonding at closeness sa maglola, kaagad niya naiisip na mas maituturing pala na mayaman si Bella kaysa sa kanya dahil may mga bagay na uhaw siyang magkaroon na kailanman ay hindi mabibili ng pera at iyon ang meron si Bella, ang magkaroon ng masaya at nagkakaunawaang pamilya. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Nakalimutan ko pa man din kunin ang number niya. Hindi ko rin nasabing dito ako puntahan. Ako, baka tumakas na yun ah. Sabi ko na nga wala talagang matinong lalaki lalo na kapag wala naman silang mapapala. Bahala na nga siya. Singhal ni Bella sa kanyang sarili. Sa sarap nga ng usapan nila kahapon ni Leo ay hindi niya na nakuha dito ang cellphone number nito. Hindi niya rin ito nasabihan na puntahan sa kanyang pinagtatrabahuhan para sana sabay na silang papunta sa ospital. Iniisip niya tuloy na baka inidya na siya ni Leo at baka hindi na muling magpakita pa sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Bella at nag-isip na lang ng maipapalusot sa kanyang Granny Dolly dahil paniguradong magtatanong ito sa kanya kung bakit hindi niya nakasama ang kanyang fake boyfriend na si Leo. Nagpasya na rin siyang umalis at nagtungo na lamang sa ospital kesa maghintay doon sa wala. Nang makarating siya sa ospital, doon pa lang sa labas ng pintuan ng silid ni Granny ay may narinig na siyang para bang masayang nagkukwentuhan sa loob. Alam ni Bella na ang boses ng babaeng yon ay ang kanyang Granny at yung boses naman ng lalaki ay boses ni Leo. Kaya napakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Oo, Granny Dolly. Tapos yung evil witch na mommy ng prinsipe, naku, galit na galit sa kanya kasi nga tumakas siya sa dapat nakatakdang kasal niya para sumama sa babaeng talagang minamahal niya. Naabutan doon ni Bella na masaya nagkukwento si Leo sa harap ng kanyang Granny habang ang kanyang lola naman ay utas na sa kakatawa. Paano nga ulit yung mukha ng evil witch? Tanong pa ni Granny Dolly kay Leo. Pinapangit ni Leo ang kanyang mukha kaya naman utas na naman sa kakatawa si Granny Dolly. Ganito po, wika ni Leo. Habang si Bella naman ay humakbang na rin papalapit sa dalawa nang nakangiti. Leo? Granny? Bungad niya at sabay nang lumingon sa kanyang dalawa. Maluha-luha na nga ang mata ni Granny Dolly na parang kanina pa talaga itong tumatawa. Oh, apo, nariyan ka na pala. Halika rito. Alam mo nakakatuwa itong nobyo mo. Ang galing magpatawa. Kanina pa nga ako tawa ng tawa sa kanya eh. Masaya sabi ni Granny Dolly at niyaya pa si Bella na makisali sa kanila. Talaga po? Kita ko nga. Tanong naman ni Bella sabay lapit sa kanila. Kanina ka pa dito? Utal na tanong naman niya kay Leo. Hindi niya nga ina-expect na nandito na pala ito. Ang buong akala niya kasi ay hindi na ito babalik pa. Pero ngayong nandito na ulit si Leo ay panatag na muli ang loob niya. Oo, maaga pa. Hindi na kita napuntahan sa trabaho mo para sunduin dahil excited na akong ibigay ito kay Granny Dolly. Sagot naman ni Leo at saka tumingin sa ibinigay niyang huggable pillow kay Granny. Tuwang-tuwa naman ang matanda na niyakap pang mahigpit na una na iyon. Ang ganda niya apo, napakasarap yakapin. Naalala ko tuloy yung isa ko naging estudyante sa middle school noon. Malimit din niya akong bigyan ng ganitong regalo. Kamusta na kaya yun ngayon ano? Parang anak na rin ang turing ko noon sa kanya. Napakapit sa sambit ni Granny Dolly habang dinadamang pagkakayakap niyang yon at inaalala ang kanyang dating estudyante na madalas din niyang ikwento kay Bella noon. Oo nga po, tugon naman ni Bella.
Kitang-kita nga niya sa itsura ng kanyang lola na masayang-masaya ito. Mas masaya ito kesa noon na sila pa lamang dalawa. Sa kabilang banda ay napatingin naman siya kay Leo at ngumiti. Thank you, Leo. Mahina niyang sabi at tinatihan na lang din siya ni Leo ng pagngiti. Napatingin naman sa kanilang dalawa ang kanilang Granny Dolly at napakunot pa ang noo. Ano ba naman yan? Wala man lang ba kayong tawagan? Tingnan niyo kami ng lolo mo, Bella. Ang tawagan namin ay Sweetie Pie. Diba? Napakatamis. Kaya nga ang isa't isang nakatuluyan namin hanggang dulo Kaya kayo, dapat meron din kayo. Teka, gusto niyo ba na ako ang mag-isip para sa inyo? Nagkatingin na naman sina Bella at Leo sa ideyang ito ng kanilang granny. Sa totoo lang ay ito talagang pinaka-iniiwasan ni Bella sa isang couple, ang magkaroon ng call sign. Para kasi sa kanya ay napaka-corny kapag may ganitong tawagan, kaya naman ngayon ay hindi niya malaman kung ano ba ang dapat na magiging reaksyon niya. Sa kabilang banda ay si Bella na rin ang unang tumangi doon. Hindi na po, Gran. Hindi pa man nga natatapos ang sasabihin ni Bella ay biglang sumabat itong si Leo at siya nang nagpatuloy dito. Sige po, okay lang po, Granny. Ano po bang naiisip ninyo? Nakangiti pang sabi niya, kaya biglang namilog ang mga mata ni Bella. Leo? Taas kilay niya sambit. Ikinatuwa naman iyon ni Granny Dolly na nagmistulang bata dahil sa kanyang pagbubunyi. Yan ang gusto ko. Talagang laging game na game itong si Leo. Masaya niyang sabi tsaka pinuri pang lalaki. Kabado na nga itong si Bella dahil sigurado siya na old call sign ang isasuggest nito ng kanyang Granny Dolly. Hanggang sa maya-maya ay nakaisip na nga ang matanda. Ang naisip ko ay Honey Bunch. Oo, tama, Honey Bunch. Kasi magagamit niyo rin yon kapag mag-asawa na kayo. Pagmamalaking suhestyon pa ng matanda. Tila diring-diri naman ang itsura ni Bella hanggang hindi naman aprobado sa kanya ang sabi iyon ng kanyang lola. Honey Bunch, hindi pa masyadong corny yun, Granny. Nauutal na tanong ni Bella. Kahit nga fake lamang yung meron sila ni Leo ay para bang hindi pa rin matanggap ng kanyang buong sistema na magtawagan silang dalawa ni Leo ng Honey Bunch. Samantala, sa halip nga nakampihan ni Leo si Bella upang tutulan ng kagustuhan iyon ng kanyang Granny, ay sinang-ayunan pa niya ito. Okay lang sa akin. Taas ang sagot ni Leo kaya lalong napaawang ang mga labi ni Bella. Leo, bakit? Ayos naman na. Maganda, ang sweet pakinggan. Pagmamalaki pa ni Leo. Hindi na nga mawari ni Bella kung ano bang nangyari dito kay Leo dahil nung una naman ay parang itong may ayaw na pumayag sa hiling na iyon ni Bella. Ngunit ngayon naman ay parang siya na ang game na game sa mga gustong ipagawa ng kanilang Granny Dolly. Sa kabilang banda naman ay sigurado nga si Granny na nagugustuhan na nga niyang lalaki para sa kanyang apo. Dahil talaga namang game na game ito sa kanyang mga suggestions and trips. Di ba apo? Approve sa kanya? He has a very good taste, ha? Sabi pa ng matanda na nakangiti. Sa akin ka lang, ha? My Honey Bunch. Malambing na sabi naman ni Leo kay Bella na para bang nang aasar pa. Bigla namang kinilabutan si Bella para bang nakuryente ang buo niyang katawan nang tawagan na siyang Honey Bunch ni Leo. Kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. Naku, tantanan niyo nga ako. Anyway, Granny, may racket nga po pala ako mamaya. Magmamodel ako para sa isang painting. But don't worry, ang sabi naman sa pinirmahan kong kontrata ay parang magiging Maria Clara lang yung tema. Malaki-laki din yung offer kaya grinab ko na. Sabi ni Bella at unti-unti na rin naging seryoso ang usapan. Ganun ba? Make sure na hindi yun yung nakikita ako ng mga painting sa hubot-hubad, ha? I-make sure mo muna sa kanila kapag nandun ka na. Panigurado naman ang kanyang lola. Opo, Granny, I understand. Magalang na sagot naman ni Bella. Matapos silang bisitahin ni Granny Dolly ay mabilis na rin silang umalis doon. Si Leo na nga ang nagboluntaryo na sumama kay Bella sa trabaho dahil wala rin naman siyang ibang gagawin. Isa pa ay gusto rin naman ni Leo na malaman ang tunay na trabaho ni Bella. Dito ka nagtatrabaho? Tanong ni Leo nang huminto na sila sa isang maliit na gusali na may karato lang nakalagay na Home of the Models. Ay hindi, dito lang yung studio na pagpipaintingan sa akin. Sagot naman ni Bella. Ngayon nga lang din siya naimbitahan sa ganitong racket kaya ngayon lang din siya makakarating sa lugar na iyon. So pwede ba akong pumasok sa loob?
Tanong ni Leo. Tumangu-tango naman si Bella. Siguro naman. Tara. Sagot naman ni Bella at saka niyaya ng lalaki sa loob. Pagkapasok nila doon sa may dulong silid ay sinalubong na sila ng 3 lalaki at ang isa doon ay Becky. Hi, Miss Bella! Nako, tama nga sila. Mas maganda ka sa personal at tamang-tama ka sa obra ko. Nakangiting sambit ng Becky kay Bella na parang siyang may-ari ng gusaling yon tsaka beneso-beso pa si Bella. Napangiti na rin si Bella at saka sumagot. Nako, thank you po kung ganon. Wika ni Bella. Nang magbatian ay napalingon naman yung Becky kay Leo. Tinitigan nga niya ito mula ulo hanggang paa. Anyway, sino siya? Takang tanong ng Becky. Siya? Si Leo Natigilan naman si Bella dahil bigla siyang napaisip kung paano nga bang ipapakilala si Leo sa kanyang kausap. Nang maramdaman naman ni Leo na para bang nagdadalawang isip si Bella, ay siya nang nagpakilala sa sarili niya na ikinagulat naman ni Bella. Boyfriend niya. Diretsong sagot ni Leo. Napaurong naman patalikod ang ulo ng Becky. Oh, you have a very handsome boyfriend. Sabi niya pa, anyway, baby boy, pwede bang doon ka na lang muna sa labas paghintay dito sa girlfriend mo? Ipaubaya mo na muna sa amin ng ilang oras lang, okay lang ba yun? Hiling naman ng Becky. Naunawaan naman niya ni Leo kaya sumang-ayon na rin naman siya. Sure, sagot niya at tuluyan na rin lumabas. Good. Boys, ayusin niyo ng mga gagamitin ni Miss Bella. Doon ay inutusan na rin ng Becky ang kanyang mga staff na ayusin ang mga gagamitin ni Bella mula sa mga susuotin at mga hahawakang props. Okay, madam. Tugon naman ng mga staff. Nagsimula nang mag-pose si Bella. At base sa sinabi sa kanya noong una, magiging tema nito ay Maria Clara. Kaya naman nakasuot siya ng pang Maria Clara na gown ngayon. Balot na balot ang katawan at tago kaya komportable si Bella na mag-pose. Hanggang sa wala man sila sa kalagitnaan ay inutusan na siya ng Becky na ibaba ang manggas ng kanyang damit. Miss Bella, pwede bang ibaba mo ng kaunti yung manggas na ibababayan? Utos niya sa dalaga. Ito po, ganito po ba? Utal namang tanong ni Bella tsaka napahawak sa manggas ng kanyang suot na gown. Yeah, pero dapat mas mababa pa. Wait, patulungin kita sa tao ko, ha? You, help her. Alisin na lang yung manggas para maging tube yung gown. Utos ng Becky sa kanyang mga lalaking staff. Lumapit naman kaagad ang mga ito sa kanya tsaka pinagtulungan tanggalin ang manggas kagaya ng utos ng kanilang amo. Hindi na rin nakapalagpas si Bella dahil sa bilis ng pangyayari. Pero sa loob-loob niya ay may namumuo ng pagtataka. Ngayon ay nakatube na lang siya na ikinatuwa pa ng Becky. Yan, perfect. Okay, let's continue. Sabi niya tsaka nagpatuloy sa pagpinta kay Bella. Habang si Leo naman ay tahimik lamang na nakikinig sa labas. Naramdaman niya na para bang hindi magandang nangyayari kay Bella sa loob. Samantala, hindi pa nga kontento itong Becky at muling humiling pa kay Bella. Miss Bella, natatanggal din yung pinakapalda ng gown. Pwede mo bang tanggalin? Sabi niya. At doon ay umalma na si Bella dahil wala naman ito sa naging pag-uusap nila. Ito? Pero parang naka one piece na lang ako nito pag tinanggal ko. Kunot noong sabi ni Bella. Napataas naman ang isang kilay ng Becky. Miss Bella, hindi ba nakalagay sa kontrata from Maria Clara to a modern hot girl? Malapit na tayong matapos kaya sundin mo na lang. Malakas niyang sabi. Sigurado nga si Bella at malinaw sa kanyang pinirmahan niyang kontrata at walang sinabing iyon sa kontrata. Pero wala naman ako nabasang ganun na. Paninindigan ni Bella. Meron yon sa bandang ilalim, hindi mo lang siguro napansin. Palusot pa ng Becky kahit wala naman talaga. Sige na, tanggalin mo na. Utos ng Becky yon at sa pagkakataong to ay may diin na iyon na para bang konti na lang ay magsusumiklab na siya sa galit. Wait, kapag ba naalis ka to, may sunod ka pa bang ipapatanggal? Paniniguradong tanong naman ni Bella. Wala na, huwag ka mag-alala. Sige na, maghubad ka na. Nagdalawang isip pa nga si Bella. Normal na lang naman sa kanya magsuot ng one piece at two piece sa mga photoshoot. Pero, nagre-request siya lagi ng cover-up. At saka mga kilalang magazine din naman yung mga yon kumpara sa isang to na hindi nga alam ni Bella kung nag-i-exist ba talaga ito. Sa kabilang banda, hindi pa rin nga kumikilos si Bella.
Para kasi nagdadalawang isip na siya na ituloy ang racket na yon, gayong hindi pa naman sila maayos sa kausap. Ano ba, Miss Bella? Maghuhubad ka ba o hindi? Para namang hindi ka profesional Hindi ba naghuhubad din naman kayo sa mga photoshoot? Pwes, ganito din dito. Bulalas ang Becky. Kaagad naman sumagot si Bella at saka ipinagtanggol ang trabaho niya. Excuse me? Never ako naghubad sa mga photoshoot Bulalas din niya. Talaga? Pwes dito, dahil pumirma ka ng kontrata, napatayo na nga rin yung Becky sabay pasok naman din ni Leo. Kung ayaw niya, wag mong pilitin. Malakas na sabi ni Leo sa Becky. Napalingon naman kaagad ito sa kanya. At sino may sabi sa'yong pumasok ka dito? Taas kilay naman niyang tanong kay Leo. Ngumisi naman si Leo at saka matapang na sumagot. Ako? Bakit may angal ka? Na-record ko lahat ng mga sinabi mong panggigipit at pamimilit dito kay Bella. Isang send ko lang nito sa mga pulis sa kakilala ko matatanggalan ka ng lisensya. Matapang niyang sabi. Napatawa na nga lang ang Becky sa sinabi na pananakot at pambabanta ni Leo at parang hindi naman lang nasindak. Hoy, ilan bang kilala mong pulis? Baka hindi mo ako nakikilala. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo at baka ikaw ang ipatumba ko. Pambabanta ng bakla kay Leo. Doon ay pumihit na rin ang atensyon ng Becky kay Bella at dismayado sa babae. O siya, dahil maate ka Bella, sisirain ko ngayon ang pangalan mo sa mga kliyente at sisiguraduhin kong hindi ka sisikat. Tandaan mo yan. Umalis na kayo dito pareho. Mga visit sa negosyo. Pambabantaan ng Becky dahil sa galit niya kay Bella. Wala namang pakialam dun si Bella at tuluyan na rin siyang lumabas sila ni Leo. Pagkalabas naman nila, isang babae naman ang pumasok na parang sekretary ng Becky. Nagpasya nga muna si Leo na wag muna silang umalis upang pakinggan pa ang usapan ng dalawa sa loob. Madam, may tumawag sa agency. Si Mr. Alcala ng Goldwing. Pinapaalisan niya tayo ng lisensya. Nag-aalalang sabi ng sekretarya sa Becky na ikinagulat naman niya. What? Bakit daw? Utalyang tanong sa sekretarya. May na-receive daw po silang complaint at voice recording ngayon lang galing kay Mr. Alcala. Sagot naman ng babae at doon ay napangisi si Leo dahil wala silang kaide-ideya na si Leo lang naman ang isang tagapagmana ng Alcala Group of Companies. Nang marinig na ni Leo ang gusto niyang marinig, ay umalis na rin sila ni Bella. Don't tell me, yung lalaking yon, siya si Mr. Leo Alcala. Anas naman ng Becky sa kanyang sarili. At nang mapagtanto niya sa kanyang sarili na si Leo nga ay si Mr. Alcala, ay doon na siya muntik himatayin dahil siguradong tatanggalin talaga sila nito ng lisensya. Samantala, nang makalabas na sila ng gusaling yon at nagsimula na maglakad-lakad, ay napansin naman kaagad ni Leo ang maingay na katahimikan ni Bella at siguradong ang nangyari pa rin kanina ang iniisip niya. Okay ka lang? Malumanay na tanong ni Leo sa dalaga. Sumagot naman si Bella. Oo naman. Leo? Tugon naman ni Leo. Pwede mo bang wag na lang itong bangitin kay Granny? Sigurado ako magagalit yun Pakiusap niya. Ngumiti naman ang banata. Sure, hindi ko sasabihin. Paninigurado niya naman sabi. Thank you. Wika naman ni Bella. Para naman mapawi ang lungkot sa mukha ni Bella, niyaya na lamang si Leo na magmerienda si Bella. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna? Merienda. Alok ni Leo at patuloy pa rin sila sa paglalakad. Napaisip naman si Bella. Pwede bang ice cream na lang? I don't eat carbs Request niya. But you eat sweets. Sabi pa ni Leo. Uy, take note ngayon lang Tara na, libre mo na ako. At doon ay naghanap na nga sila ng mabibila ng comfort food ni Bella na ice cream upang mawala ang kanyang stress sa nangyari kanina. Nang mga sumunod na araw ay natanggap naman ang imbitasyon ng mga grupo ni Bella para maging bid girl sa isang auction. Malaki-laki rin ang kikitain doon ni Bella kaya naman talagang sinunggaban na nila. Bella, sumabay ka na sa amin ni Natasha. May ipapaayos lang ako sandali sa car shop. Wika ni Jane kay Bella.
Hindi naman masyadong close si Bella sa mga ito dahil sa kaartehan nilang taglay, pero dahil nga ang mga ito ay nag-offer, pumayag na rin siya. Sige. Isang destinasyon lang din naman ang pupuntahan natin ngayon eh. Wika naman ni Jane kay Bella. Ilang sandali pa ay umalis na rin sila. Doon muna pansamantalang huminto sa isang car shop. Isa-isa na silang bumaba ng sasakyan kasama si Bella. Excuse me, sino pong pwede mag-assist sa amin? Maarting tanong ni Jane sa mga taong naroon. Lumingon naman sa kanilang isang lalaki. Nakatalikod ito at doon ay nagulantang ang mundo ni Bella sa kanya nakita. Leo? Gulat niyang tanong. Honey Bunch? Kunuto namang tugon ni Leo na para bang natuwa pa ito na makita si Bella. Nasampal nga kaagad ni Bella ang kanyang noon nang tawagin na naman siya nitong Honey Bunch. Laking gulat naman ng mga model sa kasama at sabay-sabay pang napatingin kay Bella. Palibhasa nga ay mga bilyonaryo ang nobyo ng mga ito at ang iba ay kerida pa kaya naman base sa kanilang mga tingin ay nahusgahan na kaagad nila si Bella na ang nobyo lang nito ay isang hamak na mekaniko lamang. Sa kabilang banda ay nanlaki pa rin ang mga mata ni Bella. Hindi naman ikinakahiya ni Leo kung hindi gusto lang niya ay maiwas ito sa mga bully niya mga katrabaho. Ano ginagawa mo dito? Utal na tanong ni Bella. Hindi kasi siya makapaniwala na magkikita sila doon ni Leo. Sumagot naman si Leo. Dito ako nagtatrabaho. Mekanika ako dito. Proud na sagot ni Leo. Lalo naman nagkatinginan ng mga babae. What? Teka nga. Bella, did he just call you Honey Bunch? Tapos nagtatrabaho siya dito? Isa siyang mekaniko? Yuck! Pumatol ka sa kanya, Bella? Nandidiring tanong ni Natasha kay Bella. Tinitigan pa nga nito si Leo mula ulo hanggang paa. Ano naman masama doon? Anyway, sa sasakyan na lang ako maghintay. Sige, Leo. See you later. Sagot naman ni Bella tsaka umalis na rin at sasakyan na nga lang naghintay. Sinundan pa nga lang ng tingin ni Leo ang pag-alis na iyon ni Bella. Hindi naman ikinasama ng loob ni Leo ang naging reaksyon ni Bella sa harap ng kanyang mga kaibigan dahil alam niyang wala siyang dapat na ikagalit o katampo dahil hindi naman talaga sila. Matapos ang ilang araw, muli naman nagkita sina Bella at Leo at yung naging pagkikita nila noong isang araw ang ginawang topic ni Leo. Kinahiya mo ako, no? Bungad na tanong ni Leo kay Bella. Pero para naman kay Leo ay pabiro lamang na tanong yun. Huh? Anong pinagsasasabi mo dyan? Kunot noon namang tanong ni Bella. Sabi ko, kinahiya mo ako noong isang araw sa mga katrabaho mo. Sagot naman ni Leo. Kaagad naman iyong kinontra ni Bella. Hoy, hindi ah. Iniwas lang kita sa kanila. At saka, bakit ka ba affected? Hindi naman talaga tayo, diba? Sabi pa niya. Tumango naman si Leo at sumang-ayon dito. Dahil tama naman ang dalaga. Wala nga namang silang label at tanging fake boyfriend lamang ang papel niya sa buhay ni Bella. Sabagay, tama ka, sagot niya. Hanggang lumipas sa mga araw ay unti-unti na nga nahuhulog ang loob ni Leo kay Bella. Lalo pa nung araw-araw na siyang bumibisita kay Granny Dolly at unti-unti na rin nakikilala ang tunay na pagkatao ng dalaga kaya para bang ayaw niya na rin humiwalay pa kay Bella. Nagiging protective na rin siya dito kay Bella at hindi na pumapayag sa tuwing hihingi siya ng update sa dalaga. Samantala ay ganoon din naman si Bella. Kahit kaya hindi pa sila nakikilala ng lubusan ng tunay na pagkatao ni Leo, ay hindi niya maitatangging nagugustuhan niya na rin ito. Gustong gusto rin kasi ito ng lola niya kaya naman talagang nangangamba siya na malulungkot ng sobra ang kanyang lola kapag nalaman nito na hindi naman talaga sila tunay na magkarelasyon ni Leo, na nagpapanggap lamang pala sila. Bella, apo, kailan ba kayo ikakasal ni Leo? Abay, gusto na kitang makitang nasa tamang mapapangasawa na at alam kong si Leo iyon. Tanong ni Granny Dolly kay Bella. Hindi naman makasagot si Bella dahil ang totoo ay hindi naman niya talaga alam ang kanyang isasagot. Granny, hindi pa naman po yan sumasagi sa isip namin ni Leo. Hayaan niyo po, dadating din naman po kami dyan. Sagot naman ni Bella. Kailan pa kapag wala na ako? Bella, alam kong hindi na ako gagaling at anumang oras ay pwede nang bumigay ang katawan ko.
Gusto na kitang makita na maayos ka, nakasama ang tamang lalaki. At para sa akin, ang tamang lalaking yon ay walang iba kundi si Leo. Si Leo, Bella. Huwag ka na humanap pa ng iba. Seryoso namang sambit ng matanda. Pinipigilan nga ni Bella na lumagpak ang kanyang mga luha dahil ayaw na ayaw niya talaga na napag-uusapan ang bagay na iyon na para bang namamaalam ng kanyang lola. Kaya naman pilit na lang niyang nilalabanan ng kanyang emosyon. Opo, Granny. Huwag ka mag-alala. Si Leo na pong mapapangasawa ko. Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Tama lang yan, Apo. Kasi mahal na mahal ka rin ni Leo. Mahal na mahal ka rin niya. Makahulog ang sabi naman ni Granny Dolly. Samantala, dumating na nga ang araw ng auction. Daduluhan niyon ng mga mayayamang tao sa buong bansa. May mga negosyante, politiko, TV personalities at mga foreigner na bilyonaryo. This is a once-in-a-lifetime auction dahil ang ibibid lang naman nila ay ang mga pinaka-rare at pinaka-limited diamond sa buong mundo, ang red diamond. Pinag-aagawan nito ng mga mayayaman dahil sa angkin nitong ganda. At dahil mahirap mahanap ang ganitong uri ng bato, ay tunay naman na napakamahal ng halaga nito. Sa kabilang banda ay ready na nga rin ang grupo ni Bella para sa pagbibid girl. Naroon din ang mayamang manligaw ni Bella na ilang beses na rin niyang binasted. Hindi pa nga rin naalis sa isip ni Natasha ang pakikipagrelasyon ni Bella sa isang mekaniko. Tigilan niyo na nga yung pamamaliit sa boyfriend ko. Bakit? Ano't sino bang pinagmamalaki ninyo? Oo nga't mekaniko lang ang boyfriend ko. Pero kahit na ganun, kahit na marumi siyang tingnan sa pangangatawan dahil sa pagkukumpini ng mga sasakyan, kahit na sabihin niyong hindi siya nababagay sa akin, at kahit na araw-araw niyo pa akong tawanan na tuksohin na mekaniko lang ang boyfriend ko, kumpara sa inyo na puro mga profesional o mga nobyo, kahit na ganun, tanggap na tanggap ko pa rin siya at ipinagmamalaki ko siya at ang trabaho niya. Kaya kung wala kayong magawa sa mga buhay ninyo, tantanan niyo ng boyfriend ko. Hindi na nga nagtimpi pa si Bella nang hamakin na naman ang kanyang mga kapwa-modelo ang kanyang nobyo na si Leo. Ilang beses na nga niya itong pinalampas at ngayon ay hindi na siya nakapagpigil dahil talagang sumusobra ng mga ito sa panlalait sa kanyang nobyo. Inirapan lang naman siya ng mga babaeng yon na masama pa rin ang tingin sa kanya. Samantala, kasalukuyan silang naroon sa auction at ihilan lang sila ng mga modelo ang naimbitahan para magsilbing mga bid girls na nakatayo lamang doon at nakabantay sa mga mayayamang kasali sa auction. Natigilan lang si Bella at ang iba pang mga modelo na magsalita na ang host sa auction na yon at inanunsyo na kung sino ang nanalo at sa wakas ay nakakuha ng pinag-aagawang rare red diamond. Okay, may nanalo na ng pinakamahal at pinakamahirap hanapin na klase ng diamante sa buong mundo. Ang red diamond na ito ay nabibili ngayon sa halagang $100 million. At ang nanalo ng rare red diamond na ito ay walang iba kundi si Mr. Leo Alcala. And oops, with special request. Dahil ang red diamond na ito ay ibibigay niya sa kanyang pinakamamahal na nobya na si Miss Bella Manalo. Miss Bella Manalo, please come up on stage. The red diamond is all yours. Halos malaglag naman ang panga ni Bella ng mga oras na yon. Lalo na nang banggitin ang pangalan nilang dalawa ng kanyang nobyo na si Leo. Maging ang mga modelong kaninang nangahamak lang kay Leo ay natigilan din at sabay-sabay na nagtinginan kay Bella. Ano nangyayari? Patingin si Bella sa may entablado at naroon si Leo. Halos tumulo rin ang mga laway ng mga kapwa model ni Bella dahil ang Leo na nakita nila noon sa may car shop na napakasimple lamang ng suot at medyo madumi pa ang katawan, ngayon ay para bang siyang pinakamayamang tao sa buong mundo, lalo pa nang marinig siya na siyang nanalo ng pinag-aagawang red diamond. Doon ay unti-unti na ring lalapit si Leo kay Bella. Ipakilala niya na ang kanyang tunay na katauhan at sasabihin ng katotohanan. Bella, I would like to introduce myself to you. I am Leo Alcala, the heir of Alcala Group of Companies and the CEO of Goldwing. Sana hindi kita nabigla. Pagpapakilala ni Leo sa kanyang sarili. Hanggang ngayon ay para bang nahipnotismo na itong si Bella dahil talagang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Na ang lalaking ito na nasa kanyang harapan na pumapayag na maging fake boyfriend niya ay isa palang bilyonaryo at tagapagmana pa ng kanilang kumpanya.
Ni hindi na nga kumura pa ang mga mata ni Bella habang nakatitig pa rin kay Leo. Sinampal-sampal pa niya ang kanyang pisngi dahil sa isip niya ay baka nga namamalikmata lamang siya. Pero hindi. Tunay nga ang nangyayari ngayon sa kanyang harapan. Leo, totoo ba to? Kasi hindi ako nakikipagbiruan. Paniniguradong tanong pa ni Bella kay Leo. Ngumiti naman sa kanya si Leo. Mukha ba ako nagbibiro? Honey bunch? At sa puntong yon ay bigla namang napahiya ang mga kapwa modelo ni Bella na nang ay pusta kay Leo at maging ang mandiligaw nito dahil si Leo palang pinakamayaman sa kanilang lahat. Pagkatapos ng auction ay umalis na rin si Leo. Wala pa nga nagawa siya nang hilahin na ni Leo ang kanyang mga kamay hanggang sa makapasok na ng sasakyan. Hindi na nga magawang makapagtanong pa ni Bella dahil parang bigla siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Bakit ang tahimik mo? Tanong ni Leo kay Bella. Ano ba dapat ang sasabihin ko? Pagkatapos ng naging revelasyon mo, sa tingin mo ba may masasabi pa ako? Halos lahat yata kami doon ay nasorpresa mo. Tugon naman ni Bella. Napangiti naman si Leo. Sorry na. Hindi ko naman intensyon talaga na magsinungaling sa'yo. Nung una kasi tayo magkasalubong ay kinorner mo na ako. Wala na ako nagawa kundi ang magpanggap. At saka, kung inamin ko na kaagad sa'yo nung una, walang thrill. Kaya mas mabuti na lang na hindi ko muna sinabi ang totoo. Dahil doon ko nalaman ng tunay mong pagkatao. At kanina, habang binubuli ka ng mga kapwa mo modelo, naririnig ko lahat ng mga sinabi mo. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Uwi ka naman ni Leo. Noong una hindi pa makuha ni Bella ang punto ng lalaki kung bakit ito nagpapanggap. Ngunit ngayon na narinig niya na ang paliwanag ni Leo ay unti-unti na rin niyang nagigets iyon. Wala yun. Marami na rin kasing nabuling mga yon. Pinamukha ko lang na mali sila. Anyway, siya nga pala Leo. Bala ko sanang ipagtapat kay Granny na hindi talaga tayo magkasintahan. Na peke lang ang relasyon natin. Nakukonsensya na kasi ako eh. Ayoko nang lokohin si Granny kaya nasa sayo na yun kung aalis ka na after nito. Ayos lang naman sa akin, sabi ni Bella. Desidido na nga itong ipagtapat sa kanyang Granny ang lahat. Habang tumatagal kasi ay napapamahal na talaga siya sa lalaki, lalo pa ngayon ang malaman niya na mayaman pala ito. Kaya lalong iisipin niya na hindi talaga siya nababagay para kay Leo dahil napakalaki ng agwat ng estado ng kanilang pamumuhay. Hindi naman makapaniwala si Bella sa naging reaksyon ni Leo. Ayaw mo na ako maging boyfriend? Nakangisi at makahulugang tanong ni Leo kay Bella. Ha? Diba nagpapanggap lang naman tayo? Kunot mo ang tanong ni Bella. Oo nga. Pero hindi ka na ba pwedeng makilala pa after this? Tanong naman ni Leo. Bigla namang natahimik si Bella. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Kasi gusto rin naman niya si Leo ngunit nahihiya naman siya kung siya ang unang aamin at magtatapat. Pero sa estado ng pamumuhay mo parang hindi naman tayo napabagay. This is all about me and you. Hindi kasali sa usapan ng ibang tao. Gusto pa kitang makilala, Bella, ng mas malalim pa. At doon ay tila nagiging seryoso na nga si Leo. Para bang damang-daman niya na ang bawat katagang binibitawan ng lalaki. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi. Pero, sige. Wala naman siguro masama. Tugon ni Bella na ikinatuwa naman ni Leo dahil ang totoo ay seryoso naman talaga siya sa dalaga. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa ospital. Pagkababa nila ay kagad na silang hinarang ng ilang mga kalalakihan at sigurado si Leo na mga tauhan yon ng mommy niya. Maya-maya pa sa itim na sasakyan na nakapark doon ay bumaba ang isang babae at iyon ay si Madam Emerald, ang ina ni Leo. Are you done with your game, Leo? Kunin mo na siya at ipasok sa sasakyan. May diing utos ng ginang. Sa dami ng mga bodyguard na yon ay hindi na nakapagpumiglas pa si Leo. Mom, stop this. Hindi na ako bata. I don't wanna marry someone na hindi ko naman mahal. Bulalas ni Leo. Napapatingin na nga lang si Bella sa eksena nila hanggang sa mapagtanto niyang nanilisik na palang mata ng tingin sa kanya ni Madam Emerald. Alam ko na itong pinagagagawa mo.
At hinayaan lang kita, Leo. But this is enough. Hindi ka nababagay sa isang cheap na modelo na katulad niya. Napakaraming oras ang sinayang mo para lang makipaglampungan sa babaeng yan. Ginusto mo pa yan kaysa sa mga babaeng anak ng mga bilyonaryo na nakapila sa'yo? And you? Stay away from my son. Hindi ka nababagay sa kanya. Liyaw ni Madam Emerald. Pinagtinginan na nga sila ng ilang mga taong naroon kaya naman hindi na rin pinatagal iyon ni Madam Emerald. Sige na, isakay na yan sa sasakyan. Sigaw niya at nagsimula ng hawakan ng mga kamay ni Leo papasok ng sasakyan. Bella, wait for me. Aayusin ko lang to. Promise. Get your hands off me. Sigaw ni Leo sa mga bodyguards. Habang si Bella naman ay nakatunganga pa rin doon at hindi malaman ang gagawin dahil hindi pa rin mag-sink in sa kanya ang mga nangyayari ngayon. Pero isang bagay lang ang nananaig sa kanya. Tunay ang paniniwala niya na ang mahihirap ay para lamang sa mga mahihirap at ang mayayaman ay para lamang sa mga mayayaman. Gustuhin man ni Bella na makialam ngunit paano pa siya makikialam kung ang makakabangga naman niya ay ang ina mismo ni Leo. Nang matapos ang komosyon doon ay pumasok na lamang si Bella sa loob ng ospital na may malungkot na mukha. Hindi pa man nakakapasok ng silid si Bella ay sinalubong na siya kaagad ng ilang nurse. Miss Bella, isinugod po namin sa ICU ang lola dali ninyo. Tila nabagsakan naman ng langit at lupa si Bella sa ibinalitang iyon ng nurse. Mga salitang mas masakit pa sa nangyari kanina lamang dahil alam niyang may nangyaring masama sa kanyang Granny Dolly. Ha? Bakit? Ano nangyari? Utal na tanong ni Bella. Isinama na rin siya ng nurse sa ICU, ngunit hindi pa siya maaaring pumasok doon. Bumagsak po lahat ng vital signs si Lola Dolly. Mabuti po't na-monitor namin siya kaagad kanina kahit wala pa si Doc. Kaya pala lately wala siyang ganang kumain at uminom. Kaya kung napapansin nyo, ay nilagyan na muna namin siya ng dextrose. Sa katunayan, nakakatawa lamang siya kapag nandito ka. Lalong-lalo na yung lalaking lagi niyong kasama. Mamaya po'y kakausapin kayo ni Doc tungkol sa lumalalang kondisyon ni Granny Dolly. Hintayin na lang po natin si Doc. Pigil-pigil ni Bella naging pagtatapat na iyon ng nurse sa kanya. Alam niya na iyon, nung una pa lang nahahantong na talaga sa ganito. Ayaw lang niyang tanggapin kasi ayaw niyang i-let go ang lola niya na nagsisilbing buhay niya na kahit ang matanda na ay gustong bumigay. Parang hindi pa rin matanggap ni Bella yung mga salitang yon, lalo pa ngayon na wala na si Leo. Malamang ay ito kaagad ang itatanong sa kanya ni Granny Dolly pagkagising niya. Ngunit wala na si Leo. Baka lalo lang malungkot si Granny Dolly. Halos buong magdamag nang hindi nakatulog si Bella at binantayan lamang niya si Granny Dolly. Kinabukasan hindi pa man nagkakamalay si Granny Dolly ay kinausap na ng doktor si Bella. Miss Bella, tatapatin na kita. Hindi na maganda ang kondisyon ng lola mo. At ang tanging bubuhay na lang sa kanya ay ang mga aparatong yan, nakakabit sa katawan niya. Bumagsak ang mga vital signs niya at nahihirapan na rin mag-response ang katawan niya sa mga gamot. Anytime soon, hihingi na rin ako ng permiso at papipirma ng waiver para tubuhan na siya. Pagtatapat ng doktor, matapang si Bella at malalim ang luha. Ngunit sa pagkakataon to, tuluyan na siyang bumigay. Alam niya na mangyayari ang mga bagay na pinakaayaw niya mangyari. Ang pinakatakakatakutan niya, ang pinakamasakit at pinakamahirap. Si Granny Dolly na lang nag-iisa niyang pamilya at hindi niya makakayang makita itong nahihirapan. Wala na rin magagawa pa si Bella kundi ang tanggapin ang kapalaran ng kanyang lola. Pero sigurado siya na mag-iiwan ito ng matinding trauma sa kanyang puso. Samantala, makalipas naman ng ilang oras, sa wakas ay nagkamalay na rin si Granny Dolly. Bella, apo? Mahinang sambit ni Granny Dolly. Naalimpungatan na rin si Bella at hindi niya namalayang napaidlip na pala siya dahil sa kakaiyak kaya naman humarap siya sa kanyang Granny Dolly na namumugto ang kanyang mga mata. Granny? Granny? Doon ay tuluyan ang bumuhos muli ang mga luha ni Bella at saka niyakap na mahigpit ang kanyang Granny Dolly. Tahan na apo ko. Mahal na mahal ka ni Granny. Hinaplos-haplos lang din ng matanda ang buhok ni Bella habang nakayakap ito sa kanya. Hinayaan lang niya na umiyak ang kanyang apo na sa ganon ay mabawasan ang bigat na nararamdaman nito sa pamamagitan ng paglabas sa mga luhang nagpapabigat sa kanyang damdamin.
Tanggap na rin naman ni Granny Dolly ang kahinat na ng kanyang buhay. Ay ang kanyang apong si Bella na lang talaga ang kanyang inaalala. Kung papaano ito tatanggapin ni Bella. Granny, mahal na mahal kita. Pero ayaw ka itong makita sa ganito. Alam ko na hirap ka na, Granny. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Granny, kung nagiging makasarili ako. Sarili ko lang iniisip ko. Gusto ko lang namang maisalba pa ang buhay mo. Mahal na mahal kita, Granny. Umiiyak na sambit ni Bella. Tahan na, apo. Ngunit gustuhin man ni Granny na mabuhay pa ng mas matagal para hindi ka maiwan na mag-isa. Kaso'y hindi na pwede. Kaya nga nariyan si Leo, di ba? Siya nga pala, nasan si Leo? Nangako siya sa akin. Natigilan lang sila nang hanapin ni Granny Dolly si Leo. Hindi naman malaman ni Bella ang kanyang isasagot. Mas lalo namang malulungkot si Granny kapag malaman niyang wala na si Leo. Ngunit hindi na rin naman maatim ng kanyang kalooban kung itatago pa niya ang katotohanan at magsisinungaling pa. Granny, hindi ko po alam kung ito bang tamang panahon para sabihin ko ito sa inyo. Pero hindi po talaga kami magnobyo ni Leo. Desperada na po ako makahanap ng boyfriend kahit peke lang para may maiharap po sa inyo, kaya si Leo po nakita ko. Patawarin mo ako, Granny, kung nagsinungaling ako. Patawarin mo ako. Pagtatapat ni Bella. Hindi naman niya mawari kung bakit nakangiti lang sa kanya ang kanyang Granny sa halip na magulat at magalit. Alam ko. Matipid na sagot ng matanda na para bang sigurado pa sa kanyang sagot na iyon. Po? Tanong naman ni Bella. Alam ko na hindi totoo ang relasyon ninyong dalawa. Kaya nga nasabi ko mabuting lalaki itong si Leo dahil siya na mismo ang nagtapat sa akin. Ngunit hindi para ibuko ka o pasamain sa aking tingin, kundi dahil gusto niyang gawing totoo ang relasyon ninyo. Kung ano man ang meron kayo ngayon. Hindi ko siya pinilit at siya ang kusang nagtapat at nagsabi sa akin. At dahil ayoko rin naman na dahil lamang sa pressure na gusto ko mag-asawa ka, ay pipili ka na kahit sinong lalaki dyan sa tabi-tabi. Inobserbahan ko si Leo at masasabi kong mabuti siyang lalaki. At sa katunayan, alam rin niya ang kondisyon at kahihinatnan ko. Kaya nangako siya sa akin na handa ka niyang pakasalan bago pa man ako mawala sa mundong to. Kaya nasa na ba siya ngayon? Gusto ko siyang makita at makausap. Mas lalo namang bumigat ang loob ni Bella sa naging revelasyon ng matanda. Tunay nga na gusto niya si Leo. Ngunit paano pa mangyayari ngayon kung napaka-imposible na magkita pa silang muli ni Leo? Granny, hindi ko ho alam kung magkikita pa po kami. Nalaman ho ng mommy niya ang ginawa niya lately. Habang kasama ko at napagalitan siya dahil sa akin at pinagbawalan siya na makipagkita pa. Pero huwag kang mag-alala, Granny. Ano man ang mangyari sa inyo, kaya ko naman po ito. Unti-unti naman ang natatanggap na sistema ko. Mahirap man sa simula, pero kakayanin ko, Granny. Wala naman akong choice eh. Hindi ko kailangan, Granny, para sumaya. Matapang ako, 'di ba? Nagmana ako sa'yo, 'di ba? Kaya huwag kang mag-alala. Ipayapa niyo ang isip niyo. Pagbubutihin ko po sa buhay. Pagbubutihin ko po para sa inyo. Apo, hindi ka na talaga bata. Halika nga dito. At doon ay muli na nilang niyakap ang isa't isa. Samantala, sa mansyon naman ng mga Alcala ay nagtatalo naman ng mag-inang Leo at Madam Emerald. Mom, stop manipulating my life. Hayaan niyo ako mabuhay sa buhay at pamamaraan na gusto ko. Sa tingin niyo ba, gagawa ako ng bagay na ikakasama ko? Siyempre hindi naman, diba? Hindi lang naman sa yaman o pera o kasikatan na susukat ng tunay na yaman. Kung nasa inyo nga ang lahat, pero bato naman ang puso ninyo, di mas masahol pa kayo sa pinakamahirap na tao sa buong mundo. Malakas na sabi ni Leo sa kanyang ina. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Madam Emerald at hindi niya akalaing masasabi ito sa kanya ni Leo. Ang lakas ng loob mo. Ganyan bang napapalat na kukuha mo sa pagsama-sama dyan sa babaeng yan? Ha? May diing sagot naman ng kanyang ina sa kanya. Hindi, ma'am. At hindi mo alam ang natututunan ko sa kanila na hindi ko natututunan dito sa loob ng bahay.
Alam mo, sabi sa akin ni Granny Dolly na tumatak sa isipan ko na lagi raw piliin na maging mabuting tao dahil yan ang tatatak sa isip ng iba at lalong-lalo na ang magagandang nagawa niyo sa inyong kapwa. Kaya paano niyo nasabing masamang tao si Bella kung sila ang tunay na halimbawa ng mga taong may mabuting puso at mapagkumbaba? Wika ni Leo. Sandali namang natigilan si Madam Emerald. Pamilyar sa kanya ang mga katagang yon dahil minsan na rin may nagsabi sa kanya noon. At ngayon ay malalim niya yung iisip, lalo pa nang marinig niya ang pangalan na Granny Dolly. What did you say? Granny? Dolly? Sa puntong yon ay mas bumaba na ang tono ng boses ni Madam Emerald. Yes, Mom. Siya ang lola ni Bella. At ngayon ay nasa critical na kondisyon siya. Anumang oras ay pwede na siyang mawala. And I made a promise to her. Kaya please, Mom, if you really love me, kahit ngayon lang please, be kind. Mangiyak-iyak na sabi ni Leo tsaka tinalikuran na ang kanyang ina at nagtungo na sa kanyang kwarto. Habang si Madam Emerald naman ay nakatulala pa rin sa kawalan habang iniisip ang mga sinabing iyan ni Leo sa kanya. Granny Dolly? Kunot na ang sambit ni Madam Emerald sa mababang tono. Yeah. Oo. Alam ko na. Tanda ko na. Kilala ko siya. May diing sambit ni Madam Emerald sa kanyang sarili. Kinabukasan, posturong-postura na nga ang Madam at siya na mismo nagaya kay Leo. You're late. Let's go. Diretsa ang sambit ni Madam Emerald sa kanyang anak na si Leo. Nagtaka naman si Leo at napakunot pa ang kanyang noo. Where are we going? Tanong niya na may pagtataka. You made a promise to your Granny Dolly, right? Tutuparin lang natin. Sagot ng kanyang ina. Hindi naman malaman ni Leo ang kanyang magiging reaksyon, pero ang sigurado ngayon ay masaya siya dahil tila napalambot niya ng matigas na puso ng kanyang ina. Tumango na nga lang si Leo at sabay na silang nagtungo sa ospital kung saan naroon sina Bella at Granny Dolly. Nang makarating na sila doon ay naabutan na nila sa may ICU si Bella na kasalukuyang umiiyak. Bella? Leo? Hindi naman makapaniwala si Bella na naroon si Leo pagkatapos kasama pa ang ina nito. Napatingin naman si Madam Emerald kay Granny Dolly na kasalukuyang nangihina na pero nagagawa pa rin namang maimulat ang kanyang mga mata kahit na papikit-pikit na ito. At sa pagkakataong yon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Madam Emerald. Si Madam Emerald kasi ang laging tinutukoy ni Granny Dolly sa mga kwento niya minsan na naging estudyante niya sa middle school. Halos ina na rin noon ang naging turing ni Madam Emerald kay Granny Dolly at marami itong naituro sa kanya na magagandang bagay kaya siya nagtagumpay ngayon sa buhay dahil iyon ang kanyang pinanghahawakan. Hindi na rin nagsalita pa si Bella at Leo at hinayaan na lamang na makalapit si Madam Emerald sa matanda sa kanyang huling sandali. Ma'am Dolly, natatandaan niyo po ba ako? Ako po si Emerald, ang paborito niyong estudyante sa business management. Ma'am Dolly. Umiiyak na sambit naman ni Madam Emerald. Mga oras lang din na yon, narinig ni Leo na nagsalita ng malumanay at may galang ang kanyang ina at dahil iyon kay Granny Dolly. Kahit nangihina na ay pilit pa rin inaangat ni Granny Dolly ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Madam Emerald at punasan ang kanyang mga luha. Pilit din niyang binibigkas ang pangalan nito. Emerald, sambit ni Granny Dolly kahit nahihirapan na siya. Binigyan din siya ng matanda ng isang magandang ngiti dahil ngayon alam niya na nasa mabubuting kamay na talaga ang kanyang apo na si Bella. Ma'am Dolly, patawarin niyo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero gusto ko malaman mo na nagtagumpay ako. Nagamit ko po ang tinuro mo. Pero nakalimutan ko naman ang pinakamahalagang payo mo. At ang iyon ay magpakatao at maging mapagkumbaba. Nagtagumpay man ako sa pagnenegosyo pero nabigo ako sa pagpapalaki ko sa aking anak. Nakalimutan kong ibahagi sa kanya yung mga words of wisdom na ibinahagi mo sa akin noon. Nabulag ako ng pera. Inaamin ko yun. Kaya humihingi ako ng tawad, Ma'am Dolly. Pero magpaganon pa man, nagpapasalamat pa rin ako kasi nakilala ka pa rin ni Leo. At sa iyo pa rin niya natutunan ng mga bagay na hindi niya natutunan sa akin. Nagtagumpay ako bilang estudyante mo.
Pero nabigo naman ako bilang isang ina. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Babawi ako. Babawi ako, Ma'am Dolly. Kahit na nangihina na nga si Granny Dolly ay maninaw pa rin sa kanya ang mga sinabi ni Madam Emerald. At masaya siya dahil alam niyang bukal sa puso ni Madam Emerald ang mga sinabi niyang yon. Maya-maya pa ay pumesta na rin si Leo habang nasa wisyo pa si Granny Dolly. Ito ang pangako niya sa matanda, ang mag-propose kay Bella nang wala ng halong pagkukunwari. Bella, alam ko masyadong mabilis ang pangyayari ngunit gusto kong gawin ang aking pangako kay Granny Dolly sa mismong harapan niya. Bella, hindi ko akalain na mababago mo ang prinsipyo at mga paniniwala ko sa buhay. I know that this is God's plan na magtagpo tayo, Bella. Yung gabi na sinabi ko sa'yo na gusto pa kitang makilala after this, seryoso ako dun. Seryosong-seryoso. Kaya please, take this ring and be my sunshine. I promise na aalagaan kita at hindi kita iiwan. Please, marry me, Bella. Buong pusong pagtatapat ni Leo. Wala rin namang pagtutol doon si Madam Emerald. Nakasalukuyan nakayakap pa rin kay Granny Dolly habang sabay nilang pinapanood ang proposal na iyon ni Leo kay Bella. Maging ang mga nurses na naroon ay napapaluha na rin sa nangyayari dala ng matinding emosyon. Leo? Leo the handsome? Pabirong bungad pa ni Bella kaya pareho silang napangiti kahit na may mga luha ng lumilitaw sa kanilang mga mata. Noon pa man, aaminin ko sa'yo. Talagang mag-boyfriend kasi sabi ko nga, si Granny lang, sapat na. Sa kanya ko lang gustong ibigay ang buong atensyon ko. At ayokong mahati sa ibang tao. Siya lang ang gusto ko makasama sa pagtupad ng mga pangarap ko at bigyan siya ng magandang buhay na nararapat sa kanya. Pero ngayon ko na-realize na ang selfish ko pala. Kahit alam kong nahihirapan na yung granny ko, yung pansariling kagustuhan ko pa rin yung iniisip ko. May hangganan nga pala talaga ang buhay ko. Nasanay kasi ako na lagi na lang siya nandyan. Siya lang yung lagi kong kasama. Kaya hindi talaga ako sanay mag-isa. Pero ngayon, tila sinampal na ako ng katotohanan. Kung hindi pa ako pressure ni Granny na maghanap ng boyfriend, hindi ko pa i-download yung dating app mo saan kita unang nakita. At ngayon ko masasabing, iba rin pala kapag may iba ka pang tao masasandalan. Nung una ayoko sumugal kasi wala naman tayong feelings sa isa't isa, diba? Pero habang lumilipas yung mga araw, habang kinikilala ka ng lola ko, doon ko napagtanto na isa ka mabuting tao, Leo, na nasa iyo na ang lahat. Pero nananatili ka pa rin mababa. At oo, gusto pa rin kitang makalala pa. Gusto pa kitang makasama. At oo, I will marry you, Leo. Sa puntong yon, habang nag-iiyakan ng lahat sa loob ng ICU, ay isinuot na rin ni Leo ang red diamond ring sa daliri ni Bella. At doon, ay niyakap na nila ang isa't isa. Ilang sandali pa ay bumaling naman ang atensyon nilang lahat kina Granny Dolly na magsalita na si Madam Emerald. Ma'am Dolly? Ma'am Dolly? Umiiyak na sabit ni Madam Emerald. Habang pilit niyang ginigising ang matanda, nakapikit na ito ng may maaliwalas na muka kahit na may mga luha pa rin tumutulo mula sa kanyang mga mata. Lumapit na rin doon ang mga nurses at doktor upang i-revive si Madam Dolly. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian na ito ng buhay. Talanggang hinintay niya lang munang matupad ang pangako ni Leo at matanggap ni Bella at nanginan nito si Madam Emerald. Granny? Granny? Humahagulhol na iyak si Bella habang nakayakap sa kanyang lola. Umiiyak na rin doon si Leo at Madam Emerald. Hinayaan lang nila na mailabas si Bella ang kanyang mga luha dahil ito na ang huling sandali na mayakap niya ang kanyang lola. Granny, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Magpahinga ka na, Granny ko. Alam kong pagod na pagod ka na. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Kayo ang buhay ko. Pero pinapangako na kahit wala ka na, magpapatuloy pa rin ako. Mas tatapangan ko at tatatagan ang loob ko
Mahal na mahal kita, Granny. Hindi kita makakalimutan. At sa mga magiging anak ko, patuloy kitang ipapakilala sa kanila at sasabihin, minsan, may nagdaan sa buhay ko na nag-iwan ng masasayang alaala. At ikaw yon, Granny. Magpahinga ka na. Hindi kita makakalimutan. At doon ay tuluyan na itinayo ni Leo si Bella at niyakap ang kanyang fiancé. Inayos na rin ng mga nurse si Granny Dolly upang dalhin na sa morgue. Samantala, makalipas naman ng ilang oras ay tulala pa rin si Bella. Minuto lang pala na nawawala ang kanyang Granny Dolly ay namimiss niya na kaagad ito, kaya naman habang nasa loob siya ng chapel ay maitaimtim ito nagdarasal. Doon ay sinamantala na rin ni Madam Emerald ang pagkakataon upang lapitan ng dalaga. Ganyan-ganyan ang ginawa sa akin noon ni Ma'am Dolly. Bungad ni Madam Emerald tsaka tinabihan na sa upuan si Bella, kaya napatingin sa kanya ang dalaga. Ayaw na ayaw ko noon ng business management. Ayoko kasing mag-business pero yun ang dapat dahil negosyante ang mga magulang ko. Si Ma'am Dolly, siya ang nagtyaga at nagpursige sa akin. Pasaway din kasi ako nung kabataan. Tumatakas din ako katulad ni Leo, kaya masasabi kong manang-mana talaga siya sa akin pagdating sa mga kalokohan. Marami nag-reject sa akin ng mga professor noon kasi nga napakapasaway ko. Kapag kasi ayoko talaga, wala na makakapilit. Pero iba si Ma'am Dolly. Never niya ako sinukuan. Never niya ako iniwan. Hindi lang laman ng libro ang itinuro niya sa akin, kundi pati na rin laman ng puso niya. Kaya naman parang nanay na rin ang tunay ko sa kanya noon dahil may pagka-istrikta rin ang nanay ko. Kaya naman nung unti-unti ko na nagugustuhan ng subject na yon, na unti-unti na akong natututo at na unti-unti na ako nasasanay na laging nandyan si Ma'am Dolly. Nung magpasya si na Mami at dalhin ako sa Amerika, nahirapan ako mag-move on. Nahirapan ako mag-adjust. Ang hirap kasi nasanay ako na si na Ma'am Dolly ang laging nagtuturo sa akin. Pero kahit nasa Amerika na ako, lagi ko pa rin siyang kinakamusta. Hanggang sa tuluyan na ako mawala ng balita sa kanya. At simula nung mawalan ako ng koneksyon at ugnayan kay Ma'am Dolly, doon na rin nagbagong ugali ko. At nakuha kong ugali ng mga magulang ko. Ang pagiging stricto, matapang at perfectionist. Kaya hanggang sa makapag-asawa ko at magkaanak, yung prinsipyo na in-instill sa akin ng mga magulang ko at siya rin in-instill ko kay Leo. At nakalimutan ko, may sarili nga pala akong prinsipyo na itinuro sa akin ng aking paboritong professor at si Madam Dolly. Napariwara ang buhay ko na makalimutan ko siya. Kaya ngayon nagpapasalamat ako dahil nakilala siya ng personal ni Leo. At masasabi ko napakaswerte niya dahil nakilala niya nag-iisang tao na nirerespeto ko at nagpapabait sa akin. Kaya Bella, ngayon ay mangangako rin ako kay Ma'am Dolly. Hindi ka namin pababayaan ni Leo. And I know that Leo will be a good husband to you and a father to your future children. Forgive me kung minsan ay nasabihin kita ng masasakit na salita. Patawarin mo ako. Tao lang din naman ako, nagkakamali. At may karapatan pang magbago. Kaya huwag kang umiyak. Kami na ni Leo ang bago mong pamilya. Ngumiti na lang si Bella sabay tulo ng kanyang mga luha. At doon ay niyakap na rin nila ang isa't isa. Nakita na rin sila ni Leo sa ganoong tagpo kaya napangiti na rin si Leo. Nang mailibing na si Granny Dolly ay sinama na ni Leo at Madam Emerald si Bella sa kanilang mansyon. Bella, feel at home ha? From now on, ito ng bago mong tahanan. Huwag ka mahihiya dahil sooner or later magiging isa ka na ring alkala. Nakangiting sabi sa kanya ni Madam Emerald. Salamat po. Nakangiting tugon naman ni Bella kahit namumugto pa rin ang kanyang mga mata. At pag okay na okay ka na, paplanuhin na natin ang kasal natin. Okay lang ba yun? Tanong naman ni Leo. Tumango naman si Bella. Oo naman. Matipid niya sagot. May bagong buhay at makakasama ang kakaharapin ngayon ni Bella.
Noong mga naunang araw ay talagang nangangapa pa siya at nag-a-adjust dahil sa tuwing magigising siya sa umaga ay si Granny Dolly kaagad ang hanap niya upang painumin ng gamot. Ngunit dahil din sa tulong ng mag-inang Leo at Madam Emerald ay unti-unti na muling nagiging normal ang kanyang buhay. Minsan din ay pinakilala ni Leo si Bella sa kanyang bodyguard na si Mang Dante na tatay-tatayan na rin niya. Mang Dante, siya nga pala. Siya si Bella, ang fiancé ko. Masayang pagpapakilala ni Leo kay Bella kay Mang Dante. Napaisip naman si Mang Dante. Tama. Sabi ko na nga be. Siya yung nag-friend request sa'yo sa dating app nung araw na itinakas kita. Kasasabi ni Mang Dante. Sabay naman napatawa si na Leo at Bella dahil nga sa kalokohan nilang yon. Oo, Mang Dante. At ikaw ang magpapatunay na ikaw ang naglagay ng Leo the Handsome na pangalan doon. Sabi naman ni Leo. Napahagikik naman si Mang Dante. Boy, di ba yun naman ang utos niyo sa akin? Ang ipagmalaki na kayong pinakagwapo sa app na yon, kaya yun ang naisip kong ilagay. Tatawa-tawang sagot naman ni Mang Dante. Napakamot na nga lamang si Leo sa kanyang ulo at biglang nakaramdam ng hiya. Ayos lang naman yun kay Bella dahil tunay naman. Tunay din naman na gwapo talaga itong si Leo. Maya-maya pa ay naiba na muli ang isipan. Anyway, Bella, itong si Mang Dante, tatay na rin ang turing ko dyan. Mabait yan at kasangga ako sa lahat ng bagay. At hindi kita makikilala at matatagpuan kung hindi dahil sa kanya. Kung hindi niya ako tinakas nung araw na yon, ako, baka nakapagpakasal na ako sa isang babae na hindi ko naman mahal. Kaya Mang Dante, please treat her the way you treat me, okay? Siya ng buhay ko ngayon. Seryoso namang sabi ni Leo kay Mang Dante at doon dinapik niya na sa likod si Mang Dante at nagpakita ng pagsang-ayon at pagsuporta kay Leo. Makalipas ang ilang linggo ay naikasal na rin sina Bella at Leo. I love you. Malambing na wika ni Leo kay Bella at sinagot din naman kaagad iyan ng babae. I love you too, sagot niya. Sa isang private island sa Palawan na pagmamay-ari ni na Leo, gaganapin ang kanilang honeymoon. Napakaganda dito. Ang ganda ng view. Napapikit na sambit ni Bella habang sinasalubong ang malakas na hampas ng hangin sa kanyang katawan. Oo, ang ganda ng view. Seryosong sabi naman ni Leo pero kay Bella siya nakatingin. Natigilan naman si Bella at saka napalingon kay Leo. Yung totoo, anong tinutukoy mo? Taas kilay na tanong ni Bella. Napangiti naman si Leo at saka nilapitan na ang kanyang asawa na ngayon ay si Bella. Mas maganda ka kaysa sa buong view dito. You are like that red diamond. Mahirap hanapin. Napaka-limited. Pero kapag natagpuan mo na, secured ka na. At ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil sa dami ng naghahangad sa'yo. Iisa lang at maswerteng nanalo sa puso mo. At ako yun. Ako ng pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Dahil pagmamay-ari ko ng pinaka-rare na diamante na hinahangad ng iba. I love you, Bella. I promise to love you. Endlessly. Seryosong sabi ni Leo. Tinitigan din siya ni Bella at hinaplos pa ang mukha nito. Nagkamali ka, Leo. Ako ang maswerte nakahanap sa'yo. Dahil natagpuan ko ang pinakagwapong lalaki sa paningin ng lahat. At ngayon ay asawa ko na siya. At pinapangako ko rin sa'yo na mamahalin kita habang buhay. Ikaw lang. Wala nang iba. Tandaan mo yan. Ikaw lang. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin na nagsumiklab naman nilang damdamin para sa isa't isa, doon ay tuluyan ang nagdampi ang kanilang mga labi. At din naman ang pag-ibig nila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na rin may nangyari sa kanila. Makalipas ang ilang buwan ay nagdalang tao na rin si Bella at nasaya na nga nilang malaman na babae ang kanilang magiging unang anak at doon ay napagpasyahan nilang pangalanan nito ng Dolly. Kasunod sa pangalan ng kanyang yumaong lola na si Granny Dolly. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!